ayan. Hi and good morning. This is Mommy MJ and welcome to MJ and Fam channel. So, for today's video, ayan, naayos ko na yung room kung saan nakalagay yung mga gamit ni Sofia. Yeah, Sofia yung name niya ng aking second baby. So, ayan, actually nalinis ko na siya. Nakapagpalit na rin ako ng bedsheet and curtain. Nalinis ko na to. Talagang si baby na lang. Si baby Sisi. Nickname niya kasi si baby Sisi. Sisi for sister. Yan. So, ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko na, yung mga na-ready na, and pati yung dadalhin namin sa clinic once na mag-labor na ako. So, yan. Medyo mainit lang. Enough ko yung fan kasi maingay siya. So, dito muna tayo sa part ng mga diapers. So, ulit nalaglag yung mga tissue ko. Yung mga tissue ko na nabili na. Ito na lang siya. Yung nabili kong tig 8 pesos sa Shopee. Dahil gamit na gamit natin ng mga tissue. So, yan. So, ito yung part ng mga diaper. So, meron ako ditong Mami Poco. This is small. Nabili ko to ng sale eh. Sa Lazada. So, 3 pack yan na malalaki. Puro small yan. Tapos, ito yung small ko din. Mga small din to eh. Mas marami na akong biniling small kasi pag newborn kasi diba, mabilis lang mag-change ng diaper. So, bumili ako ng different brand kasi hindi ko alam kung saan mahihiyang si baby. So, this is Unilab na small. Small din to. Nabili ko siya ng 4 packs eh. Sa Lazada. So, mura ko lang siyang nakuha. So, kung kayo ay nag-iipon ng gamit ng baby, so i-grab nyo yung mga opportunity, yung mga 8, 10, 10, 9, 9. Lalo na ngayon, kakatapos na ng 10, 10. Pag may mga discount sa diaper, bumibili talaga ako. So, ayun na, meron pa nga akong medium mo kasi sobrang nabili ko lang siya ng sale. So, ito na may discount, tsaka may coins. So, nag-iipon tayo ng coins sa Lazada. So, ayan, meron din akong small dito. Ito yung Makuku. So, bumili lang ako ng 2 klase kasi gusto ko lang talagang itry kung saan mahihiyang si baby. Tapos may newborn din siya. Actually, nandun yung newborn niya sa ilalim. Tapos may mousse gear din ako. Ayan, nabili ko lang to lahat talaga ng sale lang. So, minsan half the price pa or minsan nakukuha ko na lang siya ng yung original SRP niya mga 60% less or 70. Depende talaga. So, ilang buwan kong inipon yan. Yung mga diaper na yan. Tapos, bumili na rin ako ng pang breast pump. Ito yung isa sa mga pinaka-the best na na-haul ko sa Lazada. Usually, ang price ito is nasa 1.4 to 1.5. Nabili ko lang siya ng 300 plus. During sale. May 2 account ako sa Lazada. So, nakabili na ako ng 2. So, pakita ko yung itsura niya. Ayan. Actually, gusto ko sana yung bilog lang. Yung in-insert lang sa bra. Kaso, hindi ko siya nakitang nag-sale nun. Pero nag-sale din siya ng 300 pesos nun. Sayang. Pero okay na din. Ito yung nabili ko. So, ganito siya. Wait lang. Ayan. Na-charge ko na rin to actually. Sana working siya kasi hindi ko pa siya natatry eh. So, ayan siya. Ito yung power button niya. Sana hindi siya lobat. I'm feeling ko lobat. So, ito charge ko na lang ulit. Ayan pala hindi. Ayan siya. Full charge pa siya. So, ayan. Hindi ko pa siya nagagamit. Anong brand ito? Horigen. So, hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko. So, Horigen. Ayan. So, ito siya. 2 na siyang ganito. Tapos, kompleto sa accessories yan. So, sobrang sulit nito. Kasi 300 plus ko na lang siya nabili. So, yung mga price na sinasabi ko is discounted po siya. Hindi po siya yun yung price niya talaga. So, tsaga-tsaga lang talaga. Alam niyo sa Lazada, di ba, may coin section doon na kung saan may 50% discount. Ay, parang 50% siyang hindi naman totally 50%, pero malaki yung coin sa discount niya. So, better doon kayo mag-check. So, yan, mamaya ako na lang i-off. So, ayan yung nabili kong pang breast pump kasi kailangan ko yan kasi goal ko makapagpa-breast pump kay baby. So, ito, bumili rin ako ng manual. Ito sa TikTok shop ko siya nabili. So, mga 180 ko na lang yata nabili ito. Itong manual. Kasi gumagamit din ako ng manual actually. Kay Zaren gumamit ako nun eh.
So, ganito siya. So, ayan. So, ayan. Bumili din ako in case lang na kailanganin ko din. Pero for sure, magagamit ko yan. So, ayan yung pang breast pump natin. Ayusin ko lang sandali. Then, itong section na to, ito nabili ko to sa TikTok, itong lagayan niya, itong rack. So, itong section na to, ito yung mga nabili ko ng bottle. Ayan, nabili ko lang din to sa Lazada. So, ito from 700 plus, nabili ko lang siya ng half the price. Mga 300 plus na lang siya. Same with this. So, halos 50% off ko lang siya nakita. Then, ito from Moose Gear siya. Ito yung itsura niya. Ayan, pang baby talaga. Pang newborn. So, bumili lang ako ng dalawa. And then, itong mga tiny buds. Ayan, sobrang nabili ko lang siya. Halos, isang order ko lang siya binili. So, parang total SRP niya, parang less 60%. So, ito yung mga nabili ko from Tiny Buds. So, ayan. Meron tayong baby acne, for baby acne. Meron tayong, Inorush. Ayan, natural nappy cream. So, pag-para yan sa kay baby. Yung baby acne kasi, diba, pag baby, mas, lumalabas yung may mga pimples sila, diba? So, ito, pwede natin siyang gamitin. Ito naman pang rashes siya. Diba, minsan kasi hindi yan yung diaper. Kakaroon sila ng rashes sa butt. So, ito naman nipple nurse. So, syempre, nagpapa-breastfeed ka na. So, pangpahid natin sa nipple natin para kung in case na mamaga or nagsusugat. So, I think pwede ko itong magamit. Breastfeeding, moms must have. Because mom needs nurturing too. So, ayan. Meron din tayong, ayan, tooth gel. Bumili na rin ako. Tapos, meron din tayong, ayan, pang teeth ni baby. Kahit wala pa siyang teeth para sa gums niya. Meron din tayong breastfeeding and pump lubrication oil. So, actually, no kay Zarin, wala akong mga ganito-ganito. Ayan, para sa tummy ni baby, pampakalma. And meron tayong ditong moisturizer, suits and moisturizer. Para saan ba to? Sahin nga natin. Ayun, dahil sa pagsusot ng diaper. So, pampahid din siya. So, ayan. Nabili ko kasi ito ng sale eh. Talagang sama-sama sila. Tapos, meron din tayong tiny buds na pampaligo ni baby. Yung sa mga sasabon ni baby, iba-iba yung binili ko. Meron din ako dito ng Aveeno. Nabili ko lang din to ng sale sa Lazada. So, ito kasama rin pala to sa tiny buds. Parang free lang ata to. So, meron akong soap. Body and shampoo na siya. So, nabili ko lang din to sa Lazada. Even ito, itong Johnson & Johnson. So, ayan. Lahat yan, hindi ko binibili ng SRP. Lahat yan, malaki yung discount. Through voucher and coins. Meron din akong breast pad kasi feeling ko kailangan ko siya pag lumalabas-labas. Tapos, meron din akong lagayan ng storage ng breast milk. Sa TikTok ko to nabili. Even this one. Sa TikTok ko din to nabili. Pag lalabas-labas si baby. Ito kasama rin to dun sa Tiny Buds. Ata to ni baby. Ayan, pag may mga bara-bara sa ilong. So, ayan. Bumili na rin ako ng saan pa ba ito nabili? TikTok ata to. TikTok shop. Like storage din ng breast milk. Ito kasama rin to sa Tiny Buds. Package din siya. So, ayan. Feeder. Food feeder. Kasama na rin siya. Tapos, baby food. Ayan. Spoon. Storage bags pala. Sorry. So, ayan. Hindi ko alam kami kasamang spoon to. Hindi ko pa kasi binubuksan. Tingnan natin. Oh, ayan nga. Ano lang siya. Storage lang. So, ayan. So, kung gusto niyo talaga makamenos, kunyari, nag-start pa lang kayo, lalo na kung mga ilang weeks pa lang kayo. Pero ako nag-start ako mag-ipon ng mga 5 months, 4 to 5 months na. Hindi agad ako nag-hoard. Bumanat lang ako ng hoard nung nasa ganong months na si baby. Tapos ito yung newborn niya. Ayan. Itong pang brush ng ng bata niya. So, atik ko lang yan nabili. Tapos meron din sa ilalim. Ito yung ating baby fabric softener. So, ito yung paglalaban na yung mga damit ni baby. Meron pa ba sa likod? Alam ko sa likod, ito yung sa bata. Yung panghugas niya. So, yun. Nabili ko lang din to ng sale lahat. Yan mga yan. Mahilig tayo sa sale, syempre.
hindi natin papakawalan yung mga opportunity na nakakabili tayo ng sale sa Lazada, Shopee, and sa TikTok. So, ayan. Para sa wipes ni baby, ito, meron din tayong tiny buds. Kasabay siya nung mga binili ko doon. Isang bagsakan lang siya. Tapos meron din tayong Unilove. Ito ang scented to. Nabili ko lang din na naka-sale yan. So, mahigit, ayan, 2 bag yan. Oh. Kasi nung kay Zaren dati, talagang medyo pricey pa yung wipes before. Wala pa kasi masyadong, parang wala pa masyadong competitor nun. Tsaka, mas malaki yung mga discount talaga ngayon. So, ayan, abang-abang lang talaga kayo ng sale. Yun lang talaga yung key doon para makamenos kayo. Tapos dito naman sa taas, ayan, ito nabili ko lang dito ng sale. Sorry, paulit-ulit ako, pero hindi talaga ako bumibili ng hindi sale. Itong Cetaphil, parang nabili ko lang siya ng 400 plus, 2 lang siya. So parang original na price is nasa 700 plus. Sa Watson siya. Sa Watson shop ko siya nabili. So nabili ko lang ng 400 plus. Tapos meron pa tayong mga Unilove na laundry detergent. Ayan, medyo madami yung binili ko dyan kasi mas magagamit ko yan. Tapos itong Johnson & Johnson, 2 na to. Parang nabili ko na lang siya ng 180 yata. Parang ganun. Sobrang nag-sale talaga to. Ayan, binili ko siya. Nasa ganung price siya. 500 ml yan ah. Ay, 1,000 pala, sorry. So, 2 na siya. I don't know kung 180, 180 isa. Basta sobrang, nabili ko siya ng sobrang discount. Tapos, ito, mayroon pa tayong laundry detergent dito. Ito yung baby carrier ni baby. 2 yan. Dito ko na lang siya nilagay. Tapos, may mga wipes din tayo. Pero ito scented kasi ito eh. So, pwede kong gamitin for personal use na lang yan. Tapos, meron din tayong tiny buds. Kasama rin siya doon. Tapos, panghugas ng bottle ni baby. So, may sabon pa tayo dito na tiny buds. Ayan, pang wash din ng bottle ni baby. Alcohol. And Johnson & Johnson. Talagang, ayan, ang dami kong binili. Mga sabon-sabon ni baby. Kasi lahat yan naka-sale talaga. So, pwede na itong Johnson & Johnson, pwede pa ito magamit ni Zaren. Kasi ito talaga yung soap niya before siya mag-dub. Dub na sabon. So, ito yung mga gamit ni baby. So, ayan. Ito yung pang newborn niya. So, actually, napakita ko na to before eh. Mga towel, bimpo, pantulog niya. Ayan, aray. Ayan, may space pa actually. Pang newborn din yan. Tapos, ito pa. So, ito medyo iba, malalaki na yung sa baba. So, hindi ko na siya ipapakita. Mga pang-alis to, mga 0 to hanggang mag 1-year-old siya. Yan yung mga pinaglumaan na ni Zaren. Tapos dito, pakita ko na nga, mga damit din. Pang-itaas, pantulog. Sorry, siniksik ko siya kasi wala pa tayong extra drawer. Extra drawer pa. Pero lahat yan malinis na, nalaban na natin yan. Tapos dito mga panjama to eh. Ayan, panjama. Sorry, nahirapan ako yung ko kasi yung tiyan ko naiipit. So, ayan. Tapos dito may shoes pa si Zaren na pinaglumaan. Tapos ito mga more on bib, kung anik-anik lang. Bib, towel, lampen. Ayan. So, mga pinaglumaan din ni Zaren lahat yan. And then, ano pa ba? Ito, nabili ko na rin to. Nabili ko siya ng sale din actually. Itong unan, pillow, para pa nagpapa-breast milk tayo. Tsaka yung parang pinaka-foam ni baby. Nabili ko lang. Saan ko ba nabili? Lazada ata. Ayan. Kasi ang ginagawa ko guys, kapag may bibili na akong isang gamit, nagche-check ako ng price sa Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Tapos meron akong 2 account sa Shopee, 2 account sa Lazada. So, minsan, kino-compare ko pa dun sa 2 account na yun kung ano yung mas mura. Kasi, minsan, mas mura dun sa isa kong account. Mas malaki yung discount na coins. Sa isa, mas mababa. So, ganun yung ginagawa ko. Talagang iniisa-isa. Talagang binubusisi ko yung mga price kung saan mas mura. And then, sa Shopee, tine-check ko din. And then, sa TikTok, ayan, tumitingin din ako. Lalo na pag may free shipping. So, malaking discount na rin yun. So, ayan. Punta naman tayo dun sa aking parang hospital bag na dadalhin for pag nag-labor na ako. So, ayan. Actually, 2 yung bag ko. Isa for baby. So, ito muna yung kay baby. Unahin muna natin to.
nagdala ako ng isang ganito para lagay. Actually, dapat dito siya kasi lalagayan ko siya ng mga toothbrush ko. Ito, bumili ako nito. Parang sa TikTok ata nabili ito, 180. Tapos, meron din tayong cotton balls. Kasi ito na yung damit ni baby. Ito yung pamalit niya. Meron na ditong bib, sombrero niya, socks, lampin, and yung kanyang pambalot, andyan na rin. So, dalawa. Nagdala lang ako ng dalawang set lang. Tapos, sinobrahan ko lang. May diaper na rin yan sa loob. Tapos, ito yung isang diaper. Nagdala din ako ng isang pack. Tapos, kanyang cotton buds. And nagdala din ako ng extra lampin. Siguro, dagdag ako pa nga yung lampin. So, ayun. Nagdagdag lang ako kasi para mas okay na yung sobra kaysa kulangin, di ba? So, ayan. Nagdala lang ako dalang pamalit kasi sa lying in, pag nanganak ko pa, manganak ka ng morning, pwede ko na agad lumabas ng afternoon kung kaya mo na. So, sana ganun din ako. Sana nga manganak ako madaling araw or morning para makauwi agad. Di ba? So, ayan. Balik na natin. So, wait. Wipes for baby. So, ayan. So, ito yung para kay baby. Ito naman yung para sa akin. So, ayan. Ito, ayan. Nabili ko ito sa Watson through Lazada. So, ayan. Maternity pad. Meron din akong scented wipes. And, of course, tissue. Kailangan natin ng tissue. And, diaper. Ito, 2 piraso lang to. Kasi kay Zara, parang isang beses lang ako nag-diaper eh. Isa, 2. Tapos, maternity pads o yung malalapad na napkin. Tapos, nagdala rin ako ng socks in case lang. Tapos, balabal kung malamig dun sa lying in. Tapos, extra towel. Ayan, pag maghihilamos. And extra damit. Ayan. Tapos, nagdala din ako ng blanket. Tapos, disposable panty. Nabili ko to sa TikTok shop. Ayan. So, free shipping yan. Tapos, bumili na ako ng isang pares sa panjama. Medyo manipis kasi siya, pero okay na din siya. Andito na rin yung aking nursing bra. Siyempre, dala lang din ako ng extra undies. So, ito yung pang-uwi natin. So, ayan. Siguro magdadala pa ako ng, panjama pa. Isang panjama pa. Para yung pag-after ko mga anak, magpapanjama na lang ako. So, pwede na rin naman ito. Kasi hindi naman talaga ako magtatagal sa lying. So, ayan. Tapos, may alcohol din dito, betadine. Ito siya. May ibang gamit din si baby dito. And dito yung kanyang, ito yung breastfeeding means. Ito yung panlinis sa nipple. Pag magpapa-breastfeed. Ating, pag mag-start na tayo maglinis, ng ating feminine area. So, ito yung gagamitin natin. This spray siya actually. Tiny buds din yung dalawa na yun. Kasabay yun yung mga nabili ko. Tapos, meron pa dito baby oil. Ayan, may baby oil tayo. Baby oil. Ito yung changing. Ito yung diaper changing spray. Tiny buds din yan. Sama kong binili yan sa Tapos nagdala lang ako ng Aveeno. Wash and shampoo na siya. Ito yung sabon ni baby. Siguro ililipat ko na nga lang. Kasi dito walang space eh. Kaya nilagay ko na lang siya dito. So dyan na lang. Balik na lang ulit natin. So, itong bag pala is for me and for baby. So, ayan. Bilhin lang ako ng sweater in case na malamig. Tapos, ito yung susuotin ko pag nagpunta ako sa lying. Naka-ready na rin. Tapos, ito yung changing mat. Nabili ko ito sa TikTok eh. In case lang, kailanganin. Tapos, ito. Yung aking mga documents na kakailanganin. Naka-ano na siya actually. Binder para madala yung mga ID namin ni Daddy Nick, yung birth certificate namin, yung mga ito yung sa center, tapos mga NSO, yung sa PhilHealth, tapos yung mga nireseta sa akin gamot, result ng ultrasound, lahat nandito na yan. So, para hindi na mahirapan si Daddy Nick, result ng lab, nandyan na rin siya. So, as in talagang naka-ready tayo. Si baby na lang talaga inaantay natin. So, babalik ko lang po dito para maayos. Ito yung pang bathtub ni baby. So, ayan. Nabili ko lang din siya online. Ako na rin sa inyo yung mga pinapainom sa akin ngayon. Ayan. So, calcium, malunggay. Nagtitake na rin ako ng malunggay. Kasi goal natin magpa-breastfeed. Tapos itong methyl dopa, Aldomet.
Dahil nga nag-unstable yung aking BP, nag-140/90 ako. Mataas daw yun. So, ayun, i-share ko sa inyo mamaya yung story niya, bakit ako nagiganyan. Tapos, itong Primrose, ayan, nagtitake na rin ako 3 times a day. Actually, food supplement to, so pwede siyang orally, pwede rin in-insert sa vagina. Pero ako, dahil hirap na hirap akong i-insert siya, tinitake ko siya 3 times a day. So, siguro pag naubos ko tong 2 banig na walang nangyayari, ay naku, wala na talaga akong choice kundi i-insert siya. So, ayan. But, kung gagamit kayo nito, better mag-consult kayo sa OB. Kasi OB nag-refer niyan. Matigas lang talagang ulo ko. Pero wag niyo akong gayahin kasi, ayun, nahirapan talaga ako. Kasi medyo pricey siya. Parang 32 pesos isa siya. So, ayan, 3 times a day. Tapos, ito iron, vitamins lang din. Additional vitamins lang. Tapos, meron din ako mga multivitamins pa. Ay, calcium din to tsaka multivitamins. May binigay sa center Kasi nga, di ba, nagpapacheck up din tayo sa center. So, ayan. Ganun talaga. Diba? Calcium din. So, ito yung mga tinitake nating gamot. So, again, kung kayo po ay pregnant at may mga kailangan inumin na vitamins, better consult your OB or midwife. Huwag po tayo mag-self-medication. Kung porkit nakita lang natin na ganito yung tinitake niya, is ganun na rin yung inumin natin. So, better po mag-consult muna tayo sa ating mga OB-GYN. And story time. So, bakit nga ba ako nag-end na kailangan kong mag-take ng methyl dopa para sa BP? Kasi nung 35 weeks ko, doon nag-start na mag-unstable yung aking BP. Parang nag-130 ako over 90, 140 over 90. Ayun, hindi daw siya safe para sa pregnant na ganun kataas yung BP. So, dapat nag-range lang ng 120 over 80 or 110. At least dapat 110 over 80. Yung 120 medyo nasa ano ka na malapit ka na lumagpas sa boundary. So, dapat ma-maintain at least 110 over 80. So, kaya yung pinagtitake ako, unang nireseta sa akin twice a day. Pero ang ginawa before ako resetahan is 1 week ako nag-monitor ng BP ko. So, meron kami ditong digital So, every morning and evening, nag-check ako ng BP ko. So, meron talagang 130, may 140, over 80. Pero, may mga 120 din naman, 110. So, nag-iba-iba talaga siya everyday. Hindi ko alam kung bakit ganun. So, ayun nga. So, naresetahan ako. Kailangan ko mag-take ng, twice a day. Nung 35 weeks ako, 35 to 36 weeks ako, ganun yung nireseta sa akin. Tapos yung last check-up ko, nung magka-37 weeks na ako, ang unang BP sa akin nung morning nung midwife is 120. So, akala ko ligtas na ako, di na ako magtitake ng gamot. Tapos nung after 2 hours, siguro nung check up na ako ng OB-GYN, lunchtime na kasi yun gutom na din ako. Nag-150 ako. 150 daw yung BP ko. So, ayan. Kaya ang ginawa, pinag 4 times a day na ako para sa BP. So, ayun. So, wala naman tayong choice kundi sundin kung ano yung sinasabi ng OB natin, ng midwife. So, ayun. Tinitake ko siya. Kasi delikado baka mag-prone ako sa pre-eclampsia. Yun yung iniiwasan talaga. So, yun talaga yung words na ayaw kong madinig. Kasi delikado yung para sa mga buntis Talagang sobrang risky rin siya. And then, ayun nga. So, pinag-take ako ng CBC, urinalysis, para to check kung mayroong protein sa wiwi ko. And praise God, nag-normal lahat. Yung CBC ko, tsaka urine. So, talagang siguro yung BP ko lang talaga yung problema ko. Kasi ganun daw talaga pag 35 plus ka na nagbuntis. Kahit hindi tumataas yung blood pressure mo before, yung buntis ka, mas prone daw na talagang tumataas yung BP. So, good thing naman normal yung sugar ko, and normal yung mga test ko, normal si baby. So, ayun na lang talaga. Yung kalaban ko na lang ngayon talaga is BP. Kasi pa nag-labor ako, may tendency na tumaas yung BP ko. So, ayun, syempre, gusto naman natin na makaraos tayo ng healthy, ng safe si baby and ako, syempre. So, ayun. And nagpi-primrose na rin ako kasi nga, para lumambot na yung cervix ko kahit 36 or 37 weeks na ako. Yun yung advice ng OB. Kasi, safe na naman na yun. Full-time naman na talaga na yun, yung 37. So, by the way, I'm not a midwife or doctor. This is based on my experience. Lang yung sinishare ko sa inyo. Better mag-consult pa rin tayo sa OB-GYN natin. So, lagi natin tandaan. Huwag tayo mag-self-medication or what. So, ayan.
No, even naman sa center na-advise na sana kahit mga 37 weeks, pwede na. Kasi mas maliit si baby. Parang hindi na siya lalaki ng sobra, di ba, sa tiyan natin. So, ayun, para makaraos na din talaga. Tapos, ayun nga, naway, kasi 37 na ako, turning 38. Although, ang nararamdaman ko pa lang is parang yung lower back, syempre, tsaka may tumutusok-tusok na sa puson ko. So, feeling ko bumaba na si baby. So, ngayon ang ginagawa ko, morning, 30 minutes walking, 30 minutes exercise, may squat na kasama yun. Tapos, afternoon ngayon, nung 37 weeks na ako, kinakarar ko na yung paglalakad. Pati sa hapon, nag-walk na rin ako ng 1 hour, at least 1 hour talaga. Tapos, ayan, pag sa stairs, akyat baba sa stairs. Tapos, nagtitake na rin ako ng pineapple juice. Hindi ko alam kung effective yun, pero basta anything na pwedeng makatulong para lumambot yung cervix ko at mairaos ko agad si baby. Pero sabi nga, si baby, may sarili siyang desisyon kung kailan niya gusto lumabas. Tayo naman is kung ano lang yung pwedeng natin gawin para mapabilis yung pag-labor natin. Diba? And syempre, kasamahan natin ng prayers. Yun talaga yun. Yung pagdadasal na sana makaraos na kami mag-ina. So, ayan. Actually, mas maliit yung tiyan ko ngayon compared talaga kay Zaren. Although ngayon kasi mas mababa lang yung nagain kong weight. Parang 13 kilos. So, sana hanggang 14 lang or 15. Kasi ayoko din talagang mahirapan si baby pag sobrang laki na. Kasi kay Zaren, parang 18 kilos yung maximum na nagain kong weight. Pero nung nanganak ako, parang bumaba ng 15 kilos lang yung nagain ko. So, ayun. Hiningal ako, di ba? So, ayun lang. So, ayun. Naway makaraos. And praise God kasi halos nakumpleto ko na yung mga gamit ni baby. Pati yung mga baro-baroan niya. Ayun. So, naway makaraos na kami ni baby. And excited na rin ako makita siya. And ayun nga. So, 9 months. Kala ko, ito na yung months na ayun, sumisipa si baby na sobrang iba na yung pakiramdam. Syempre, mas masakit na sa likod, hirap na matulog. Although ngayon, hindi naman ako, parang kabaligtaran ako, 8 months akong puyat Kaya yung 9 months ako medyo nakakatulog-tulog. Medyo kumbaga dumadaing lang ako ng paglilipat ka sa kabila, sa right, sa left, tatayo ka, medyo masakit na talaga sa likod. And ayun, importante talaga na may support. Mahirap magbuntis ng wala nag-aasikaso sa iyo, no? Mahirap magbuntis ng ikaw lang mag-isa. So, ayun. Kaya yung mga asawa, partner natin, dapat pahalagaan natin yung mga asawa nating buntis. Kasi kung paano nyo sila tinatrato during their pregnancy, matatandaan nila yan. So, ayun. Sobrang blessed yung mga babae na nagbubuntis na very supportive yung asawa nila, na inaalagaan sila. So, ayun. Kaya, importante na hindi lang yung babae yung buntis. Dapat supportahan din ng mga asawa, ng mga kalalakihan yung asawa nila. Kasi, magulat kayo pag hindi na sila nagsasalita. Alam mo yun na parang sinusolo na lang nila yung nararamdaman nila kasi feeling nila wala silang mapapala sa'yo. So, ayun. Pahalagaan natin yung mga misis natin nagbubuntis kasi hindi biro magbuntis. Hindi biro na maibigay niya yung buhay niya, di ba? Parang basta emotionally, physically, psychologically, di ba? Spiritually, medyo nakaka-drain. So, ako na lang buti na lang ako spiritually. Yun yung mas nasasandalan ko ngayon. Kasi, pag spiritually bagsak ka pa, parang ang hirap. So, buti na lang may napagkukuhanan pa tayo ng lakas. So, yun lang. Sana pahalagaan natin yung mga asawa nating buntis. Kasi hindi naman niya ginawa mag-isa yun Diba? Partners kayo. So, alagaan natin sila. Huwag natin silang pambayaan. Hindi po porkit dumadaing yung asawa natin, is-ignore natin sila. So, better alagaan natin sila kasi hindi biro magbuntis. Buhay nila yung binibigay nila. Diba? Para makapagluwal ng buhay dito sa mundo, diba? And through God's grace, sa blessings ni Lord, alam natin na kahit gaano kahirap is malalagpasan natin lahat yan. So, ayun lang. So, ano pa ba? Ayan, medyo stressful din talaga. Pero, kailangan nga daw happy
pregnancy. Kasi kung ano yung nararamdaman natin, nararamdaman din ni baby, kung malungkot tayo, masaya, diba, stress, or umiiyak tayo, no? Kasi sa buntis, normal yung umiiyak eh. Yung parang bigla nagbe-breakdown. Ewan ko, ganun ako. Bigla na lang akong umiiyak. So, ayun, siguro dahil ng stress. So, dapat iwasan natin yung magkaka-stress. So, ayun lang. Praise God. Kasi nakaka-survive. And healthy si baby. So, tsaka na lang tayo bumawi. Next year, babawi tayo. Alagaan naman natin yung sarili natin. Sa ngayon, ibigay muna natin lahat kay baby. Na naway healthy siya. Healthy ang ating baby girl. Diba? Sobrang worth it yan. Sobrang worth it lahat ng sacrifice natin. Pag lumabas na si baby. Kailangan kausapin nyo din siya na sana lumabas na siya. Sana baby, sana lumabas ka na. Diba? Pag gusto mo na lumabas, pwede na tayo, naka-ready na si mommy, so mga ganon. So, kausapin nyo rin sila kung nakapwesto na sila na wag na silang umikot. Yun din kasi yung advice sa akin sa center eh. Kausapin si baby na kung nakaposisyon na siya, huwag na siyang iikot. Ayun. Kasi alam, naririnig naman ni baby yung voice natin eh. So, ayan, gumagalaw siya. Yan ako makikita niya. Baby Sisi! Baby! So, ayan. Pag tinatawag ko siya, gumagalaw siya. So, nakakatawa. So, ayan. Kinakabahan ako honestly kasi alam ko mahirap mag-labor. Pero, andito na yan eh. Gusto ko na lang talaga makaraos na kami. Kaya, lahat ng pwedeng gawin para makatulong sa panganganak. No, yung exercise, yung yung mga kailangan i-take na gamot. So, i-take natin yan. Huwag natin pababayaan yung sarili natin kasi wala tayong ibang asahan kundi sarili lang natin. So, kailangan physically, mentally, emotionally, spiritually is okay tayo. So, ayun lang. So, that's all for today. So, siguro babalik na lang ako pag nakaraos na kami. So, again, sa lahat ng mommy sa buntis ngayon, kung gusto nyo makamura, is mag-start na kayo mag-check sa mga online shop. So, by the way, this is not sponsored kasi lahat naman, alam naman natin, doon tayo na bumibili. Wala akong binili kahit isa sa mall, lahat talaga online lang. Kasi yung delivery and yung mga discounts, vouchers, coins, lahat yung binagrab natin. And ayun lang, palakas lang kayo and yeah, makakaraos din. Tiwala lang sa Panginoon na makakaraos din tayong lahat. So, sa lahat ng mga Octoberian na mga anak, sana makaraos na tayo ng ligtas and makasama na natin yung ating baby. So, ayun lang. Thank you for watching. Please like and subscribe to MJ and Sam channel for more updates and videos. God bless everyone.